Isa pa nga po sa talaga namang nagpatagas ng langis ng mga may high blood na Pilipino at nagpagaling sa mga anemic na Pinoy ang nooy na kasagupa ni Boss Manny sa ibabaw ng lona na talaga namang pagkasarap-sarap gawing hasaan ng lagaring marmol, ikutan ng alambreng tabingi at gawing hulmahan ng kalandiuling na di-aircon ang nguya-nguyaan dahil sa walang karespe-respeto lang naman itong ambisyosong boksingero na ito mga kaibigan na pinaggagawa kay Boss Manny bago ang kanilang laban. Dahil sa mga hindi nga lamang po nakakaalam mga kaibigan ay undefeated at talaga namang walang talo ang halimaw na makakalaban ni Boss Manny na ito mga kaibigan. Kaya naman sobrang tapang, taas ng tingin sa sarili at kumbaga sa Arinole nag-uumapaw ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili. Natatalunin at maaagaw niya ang IBF Super Middleweight Belt na hawak ng ating nag-iisang pambansang kamao Manny Pacquiao. Kung ano-anong kahayupan ang pinagsasabi nitong kampalasang ito sa ating bidang mananabas mga kaibigan dahil di umano ay babasagin daw nito ang papausbong na ligasiyang pinapatubo ni Boss Manny na kumbaga sa bulbuli, papatubo pa lamang susunugin at ipanggagatong na daw agad sa kalandiuling. Hindi na daw nito bibigyan ng isang pagkakataon si Boss Manny upang makatae ay makaatake. Sisiguraduhin daw niyang uuwing luhaan, sugatan at wala ng pagkakakilanlan ang mukha nito dahil sa sobrang bugbog na sasapitin ito sa kanya. Ihanda na daw nito ang insurance niya sa ospital, calamity loan sa pag-ibig, sickness with leave sa SSS at tagalakad sa PhilHealth at DSWD. Nang sa gayon ay makamenos-menos naman daw ito kung sakaling may babaakin at ooperahan sa kanya matapos ang pambubugbog na gagawin niya dito. Hindi naman daw sa winawalang kwenta at minamahinaan niya si Boss Manny mga kaibigan. Ngunit parang ganun na nga din daw. Tanggapin na nga lamang daw po nito na isinilang na ang halimaw na magbibigay bangungot at sisira sa papausbong niyang karir. Nang sa gayon ay hindi daw siya madepress at magkaroon ng matinding anxiety. Sisiguraduhin daw niyang ang pinakamalakas na bersyon ng kanyang sarili ang haharap sa tiniguriang pambansang kamao ng Pilipinas. Dahil marami daw siyang Meksikanong kababayan ang manonood at talaga namang pupusta ng kanilang mga anak na manok at mga ari-arian. Sa kabilang banda naman ay tila katahimikan at seryosong mukha lamang ang isinagot ni Boss Manny sa mga patutsada ng hambog na Mexicano na ito. Samantalang ang ating mga kababayan na Pinoy naman ay mga nangangalaiti at talaga namang nagkikiskisan ng mga baga at bustiso sa sobrang bad trip. Determinado ang ating pambansang kamao at tila 100% pag-iensayo ang ginagawa nito na dinaig pa ang kalabaw na nagko-construction sa umaga at nag-aararo naman sa gabi kung mag-ensayo. Labas ang lahat ng mga kaugat-ugatan nito at talaga namang parang mga buhay na bato ang mga muscles nito. Kasabay ng paghagok ng mga kaing tulog na batugang baboy sa dalampasigan, ika-26 ng Hulyo taong 2003 ay tuluyan ng naikasa ang sagupaang Manny Pacquiao kontra sa tiniguriang tsunami ng Mexico, Emmanuel Lucero. Ginanap ang kanilang laban sa Olympic Auditorium sa Los Angeles, California, King Ben. May plantsadong kartada ang Mexicano na 21 panalo. 16 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at walang bahid ng anumang pagkatalo. Samantalang si Boss Manny naman mga kaibigan ay may 36 na panalo. 27 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout, 1 draw at 2 talo lamang. Sa mismong laban, napakadaming Mexicano, grabe. Samantalang si Lucero naman ay nakakabuwis ng nguya-nguya kung pagmamasdang maigi. Grabe, pababul-babulgam pa talaga parang tatambay lang naman sa bilyaran. Napakayabang pa ng postura ng mukha Ginawa pang skincare ang petroleum jelly na may Vicks Vapora para daw magka-glass skin siya. Samantala, ang referee sa laban ay talaga namang nagpakyut pa. Ang kinis, grabe. Sarap sigurong kuskusan ng paa ng ulo niya, Kumbaga parang kulambo, lalo na yung papatubo pa lamang. Malakas din siguro sa lotion, sabon, bulak at maxipil yan Ay paano ba naman ang hilamos niyan hanggang bunbunan Ang kintabi Balik naman tayo kay Lucero. Nang lilisik ang mga mata palong-palo Samantala, si Boss Manny naman ay biglang tumawa lamang na talaga namang parang nakakaloko. Ang ganda rin ng hairstyle ni Boss Manny dito mga kaibigan. Talaga namang hating-hati. Grabe si Lucero mga kaibigan. Nakatingin lang sa taas. Parang may kinakausap sa kanyang panibugo Di mo malaman kung nagsasanla na ng kaluluwa sa mga anito-anita niya Ayaw titigan si Boss Manny Unang round, grabe ang dami ng Christmas date Sugod na sugod si Lucero mga kaibigan. At talaga namang yukong-yuko ito na mahiya mo kampangerong Cuba na bodybuilder. Puro wild punches na suntok pang kalawakan ang mga pinakakawalan nito. Samantalang si Boss Manny naman ay tamang abang lamang na mahiya mo pusang bantay sa lakay sa kulungan ng mga tilapia.
Point out. There was a report of one barroom brawl and that broke, apparently without help. Well, if you read between the reports, which I'm quite sure we did, I believe there's some truth to some of that. Lucero gets an American audience in the Olympics. It's so low, but then he can't operate too effectively himself from that position without telegraphing. Now Pacquiao continues to fight in this exaggerated crouch. Yeah, it's almost like a throw below your opponent's waistline, which he's did on a few occasions. Now Pacquiao straightens him up with a left hand, and Pacquiao pins him against the ropes. Lucero trying to duck everything. He's ducking, but he can't operate too effective himself from down there. No, it's impossible to mount a counter offense when that. Pacquiao managing to do most of the damage here in an odd and awkward first round. Lucero, increasingly defensive, hasn't thrown that many punches in the second half of the round. Round 2, pinagmumumog na ni Boss Manny ng sariling ngipin ang dinaguriang tsunami ng mga Meksikano. Mahahalata rin, wala itong kaputwork-putwork, puro ilag lang na yuko, baba, na mahiya mo electric pa na ang ikot, ay taas-baba. Ginawa tuloy punching ni Boss Manny ang nguya-nguyaan nito. Tapos kung makasuntok pa mahiya mo tambay lang sa kanto na nakikipag-away. To throw nearly 30 jabs in the round, I'm not sure how Lucero is going to get at him effectively. Lucero was supremely confident in his discussion. May have underestimated the hand speed of Pacquiao as some of the approach, which is basically to jab, take your time, relax, and trigger his man out. I don't think you're going to be able to hit. Pacquiao taking advantage of a slow break at the end of that clinch to hit Lucero with a left hand over the top. Seems to have momentarily stunned Lucero. Now Pacquiao tries to continue the attack. It's going to be physically exhausting for him to try to stay. Lucero's hands look slow in this round. Body shot by Pacquiao and a big left hand. Again with the body. Lucero just taking the punishment and trying to duck away. And it's very physically tiresome when you're bottom. Lucero won a lot of amateur fights with this style. Golden State Amateur Championships. He must have just overwhelmed people. Completely. Pacquiao lands the straight left hand. Pacquiao's trainer, Freddie Roach, argues that his 122-pound fighter struggling to make weight would be Eric Morales and Marco Antonio Barrera. Your take? I think he would definitely be a threat for both of those guys. Round 3, puro hangin na ang tinatamaan ni Lucero mga kaibigan. Hindi makatama kay Boss Manny. Para ba namang si Boss Manny na walo pa Napakabilis, grabe. Sa round din na ito ay papakain na ni Boss Manny ang lahat ng kayabangan na ipinamalas ni Emmanuel Lucero bago ang kanilang laban. And there's more accurate punching from Manny Pacquiao against a pretty tough target. That you don't see that hurt you. Now you can tell when Pacquiao Supreme has been grinning through most of the first 2 rounds here, feeling as though he's in control against Emmanuel Lucero. After that punch, he is totally in control, and the referee instantly stops the fight. Samantala, bigla namang nag-hysterical si Boss Buboy matapos ang laban at parang sinasabing nasaan ang yabang mo ngayon, Lucero. On the point of the jaw. Jose Cobian taking no chances whatsoever, no count, immediate knockout on a punch that didn't even send Lucero to the canvas, but you saw the leaping response. Napatawa tuloy si Boss Manny nang wala sa oras. Nakakadala talaga tawa ni Boss Manny Bago pa man masungkit ng panibagong kampiyon ng Pilipinas na si Marlon Tapales na tinuguri ang bangungot ng Philippine Boxing Society dahil di umano ay babangungutin ka daw kapag tinamaan ka ng mga kamao nito na niroromansa ka ng 10 tiktek, 5 engkanto, 3 manananggal at 1 dosenang alimasag na may kulane. Naagaw nito ang titulong IBF at WBA Super Bantamweight title kontra kay Murodjon Akhmadaliev na di umano ay naging kontrobersyal dahil habang ini-interview ang ating bidang kababayan patungkol sa kanyang pagkapanalo ay sinabayan naman ito ng mga audience ng isang malakas na sigawan habang sinasambit ang salitang
pagpapakita na hindi sila sang-ayon sa naging desisyon ng mga hurado at di umano ay may anomalya daw na nangyari sa pagbibigay puntos ng mga hurado. Subalit ganun pa man mga kaibigan ay wala na silang magagawa at napagdesisyonan na ng mga hurado na ang ating bida talaga ang nanalo. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan na bago pa man maabot ni Marlon Tapales ang pagiging kampyon ay napakarami na rin itong pinagdaanan at may isang kababayan ni Naoya the Monster Inoue ang talaga namang nagbigay sakit ulo at kontrabangungot sa tiniguriang masamang panaginip ng Pilipinas na walang iba kundi si Ryosuke Iwasa na pinaglihi sa eksema at alipunga. Ibang klase ang hapon na ito mga kaibigan dahil tinigurian lang naman itong sakmal ng mga Japanese Boxing Society dahil di umano ay singlakas daw ng suntok nito ang kalmot ng bad trip na pusa na 2 taon nang walang bungkal ng ulam sa madamot na kapitbahay na ang kaldero ay may padlock. Sa katunayan niya po niyan mga kaibigan, sa naging karera nga po nito sa kanyang amateur career ay talaga namang umuusok ang naging kartada nito dahil nagtala lang naman ito ng 108 laban kung saan 2 nga lamang po ang kanyang naging talo at di umano ay may ubot sipon at ubong kabayo pa siya noon kaya siya nagapi. Kaya naman pagtungtong nga po agad nito mga kaibigan ng kanyang professional boxing career ay buena manong 10 sunod-sunod na panalo sa pamamagitan ng knockout agad ang bumunga dito. Sinabi pa nga ng ilang mga boxing analyst na si Iwasa na daw ang susunod na boxing superstar sa buong Asia na talaga namang parang mga nahihibang. Kaya sa sobrang galit ni Atty. Gadon sinabihan silang mga bobo! Ngunit sa kabila nga po ng kapangyarihan ng tinaguriang sakmal na mga Hapon ay hindi naman ito nagbigay takot miski katiteng sa ating tinaguriang bangungot na si Marlon Tapales mga kaibigan. Kinasahan nito ang boxing superstar kuno ng mga Hapon. Paglalabanan nila ang IBF Interworld Super Bantamweight title na hawak ni Sakmal. Ngunit sa pagkakakasa ng laban na ito mga kaibigan ay tila nadismaya ang kampo ng mga Hapon dahil di umano ay mahinang nilalang lang daw ang itinapat sa kanilang alaga. Wala daw katril-tril ang magiging laban kapag nagkataon at siguradong lalangawin lang daw ang kanilang magiging laban dahil hindi naman daw kilala at mukhang walang ka-espesyal ang ating bidang Pinoy fighter. Dagdag pa ni Sakmal ay ibang iba daw at malayo ang level niya sa pakikipaglaban kumpara sa Pinoy at talaga namang nakakaawa lang daw ang sasapitin nito sa kanyang mga kamay at hanggat maaga pa daw ay umatras na lamang ito upang hindi na dumanak ng dugo sa ibabaw ng lona. Sinabi din ito na kung talagang magkakagipitan na ay hindi na daw niya papaabuti ng 2 round pa ang laban upang makapagplano na agad ang kanyang kampo sa mas malalaki pang laban. Dumipensa naman ang ating kababayan na wag daw munang magbilang ng itlog kung hindi pa napipisa ang sisiw dahil may 2 paa at 2 kamay din daw siya at kung sa tingin daw nila ay mahinang nilalang ang kagaya niyang Pilipino ay nagkakamali daw ang mga ito at patutunayan daw nito sa buong mundo na makapangyarihan ang mga tirador ng bahaw na tutong at kamote na mandirigmang Pilipino. Ika-7 ng Disyembre taong 2019, tuluyan ang naikasa ang laban ng Marlon Tapales alias Bangungot kontra kay Ryosuke Iwasa alias Sakmal. Ginanap ang kanilang laban sa Barclays Center sa Brooklyn. May kartada noong 33 panalo, 16 may tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang ang ating bidang kababayan. Samantalang ang Hapon naman ay may 28 panalo, 21 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 1 talo lamang. Sa kanilang weigh-in naman mga kaibigan, natatawa ang 2 halimaw. Ang plastic ng tawa ng Hapon oh. Nag-joke kasi si Tapales Sabi, hulaan ko ulam mo, adobong sushi no? Ha? Paano mo nalaman? Ang baho ng hininga mo Sa mismong laban, ang laki ng referee grabe. Parang sayote. Ang kintab parang chocomalos grabe. Unang round, ang haba ng Hapon, parang kawayan. Samantalang si Tapales ay tamang distansya ng malapit para makapagpatama ng maayos. Samantalang ang Hapon ay malapusang tamang abang lang at bungkal sa lamesa ng kapitbahay. Не всегда интересно и насыщенно событиями. Вот хорошо атаковали, бойцы стремительные, да еще и бьющие для этой весовой категории. Tapales, кстати, идет на серии с 12 побед подряд правым боковым. Хорошо здесь и Tapales в 13-м. Причем проиграл передней рукой соперника филиппинец и тут же опять... Иwasa, он 27 из 29 боец поездил или ездил и в Таиланд, в Японию, в Соединенные Штаты Америки. Кто дрался, все у себя дома. Tapales, и в принципе он чередует уровни своих атак. Хорошо, здесь... Ну и Iwasa, в свою очередь, тоже. Round 2, niraratrat na ni Tapales ng mga wild punches ang Hapon na animoy bunga nga ng marites sa kanto na bumingo ng walang kataya-taya.
в правую сторону. Хорошо попал. Топалес сместил Иваса. Корпусом. Они такие невидимые для... Линиями, движениями корпусу. Хорошо, опять левый, а точнее... Попал с левой руки. Действительно, не остается перед Рёсуки. Хорошо, здесь здорово зацепил. Батывает. Попадает Филипп Иваса, но и Топалес тоже машет по воздуху. В попытках подловить джебом. И именно им он старается и действовать. До конца раунда, о чем рефери также предупреждает. Очень хорошо. Round 3, nagkakasabayan na ng krisiyan ng dalawang fighter. Naglalaguto ka na. Parang mga tutubi na nagpopompyangan oh. Иваса. Рёсуки, если прямолинейно сейчас действует, выцеливая в основном под левый на этом, но попробуй просчитай под такой плотностью. И вроде бы уже можно его Действовать в силовой манере. Пил ударом слева. Ответ. О, зацеп. Не успевает на ногах. Samantala, napabagsak ang ating kababayan dahil na-headbutt ito ng hapon. Ngunit katakatakang binilangan pa rin ito ng referee kahit na malinaw pa sa sabaw ng bangbang na nagkauntugan lamang ang mga ito. Марлон Топалесу, там у него как раз Кимат все равно принял решение не читать нокдаун. Мне кажется, здесь просто на рефлексе. Он был неправомерный. Но рефери, несмотря на то, что такие мысли в голове у рефери пронеслись. Но и разобравшись в ситуации, все, есть третья точка, надо отсчитывать нокдаун. Сейчас то, что ввиду того, что нокдаун был отсчитан, сейчас там расплылась очень быстро вокруг глаза. Снова потул. Своих апперкотов, больше старается работать, попливать, даже дезориентировать какие-то моменты. Провалиться после своего действия. Топалес может позволить простор для деятельности большой. Хорошая двойка. Область сейчас пробивает Иваса. Почему бы и нет? Да, заканчивается раунд под номером 4 постепенно. Round 5, grabe ang kunat ng hapon. Malasangkalan, nagawa sa narang nguya-nguyaan oh. Antibay, ang kapal ng muka. Puro solid na patama na ni Topalес bali wala pa din. Травмы, условные, орбитальные. Скачки не проходят у Ивасы. Из виду, но этого не происходит, просто на рефлекс дистанцию. Мерное направление движения, и исходя из этого... А там, правда, перчатки были подставлены. Да, еще раз это движение и попадает слева. Филипп. Классно начинает работать Топалес. Поджал соперника вновь канатом Иваса. Шестой раунд. И в пятом Топалеса японец был на чеку. Правый сбор. Это одиночный левый у него прошел. Вот хорошая двойка здесь, да, и по туловищу, наверное, все сейчас вернет. Где вообще, в принципе, попаданий было немного с обеих. Хорошо. На ногах здорово отработал. Round 7, parang nauubusan na ng gasolina si kabayan mga kaibigan. Bigyan ng diesel yan. Samantala, ang kapal pa din ng mukha ng hapon. Antibay. Иваса вынужден. Мощный удар. Они оба, когда пытаются работать по корпусу, тем не менее... Здорово. Углами. И то вымеряет дистанцию, то... Лететь правым боковым, но, по-моему, получилось не так убедительно. Просто разбить блок оппоненту. Попал здорово Ивас. Сбивает с прицела. Но в целом, да, передняя рука. О, попал. И продолжает. Решил. Мощно атакует Иваса. И вот сейчас к концу забрать японец, по-моему, еще предостаточно для того, чтобы течение поединка это не очень сильно влияет, но с другой стороны... Как раз, да, работа джебом необходима.
Иваса удерживает соперника на дистанции, по возможности не... Но тем не менее... попал. Да, сейчас здорово. Вот закрыть слева, а Рёски к нему уже привык. Ну что, снова имеет возможность маневрировать. Бату еще жестко. Как-то растерялся, мне кажется. Джебы пропуская еще предостаточно в раунде, потому что Иваса здорово перед... Хорошая двойка. И снова поджал оппонента еще. Остановился, замер даже. Да. И почему-то остановился. Сильный апперкот, но мимо от Топалеса. Этот раунд абсолютно точно за японца для Иваса. И звучит гонг. Да, вот здесь прекрасный правый сбоку прямо в челюсть Японского бойца. Много. Round 9, niraratrat ni Kabayan ng nguya-nguyaan ng Hapon at ginagamitan ng matinding head movement. Grabe, malakobra. Хорошо, кстати, тот смещается вдоль канатов, еще и не забывает контр. Хороша. И для того, чтобы снова эту плотность... в этом раунде практически не было. Действием, которое они опять убрал из арсенала. Вот, пожалуйста, но тут же... Хорошо. Все шансы. Round 11, dito natatapusin ni Tapales ang laban. Дальше поразился вперед его стороны. Taong 2015 nang makasagupa ng kababayan nating si Edinson Sona, ang undefeated na knockout artist at isa sa mga top prospect noon sa super featherweight division na si Adrian Diamante Estrella na isang Mexicano para paglabanan ang bakanting WBC International Silver Super Featherweight title. Sa sagupang ito mga kaibigan, 40-1 betting favorite ang undefeated na Mexicano na kumbaga sa wedding, kapag tumaya ka, ang piso mo ay tamang 1,000. Dahil halos lahat ng manonood ay inaasahan na magiging isang madaling laban lamang ito para sa Meksikano at gagawin palabok lamang sa kartada ang kababayan nating Pinoy. Sapagkat sa kartada pa lamang nitong 22 panalo na 20 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang talo, ay talaga namang iisipin mo na medyo tagilid dito ang dayong Pinoy fighter. Ngunit sa mismong laban, ang inaasahan ng lahat na isang easy fight para sa undefeated na Mexicano ay mauuwi pala sa isang huge upset para sa heavy underdog na Pinoy. Hindi umubra ang pagiging knockout artist nitong si Estrella kay Sonsona kahit ang height at reach advantage nito o ang home court advantage man ay walang naitulong sa kanya sa laban. Dahil nasa kanya man ang halos lahat na advantage, ay baliwala naman ito kay Sonsona sapagkat tila alam na ng kamay ni Sonsona ang galawan ni Estrella o siguro umiral ng kademonyahan ng kamay ni Sonsona kaya gumalaw. Ayun, sapul si Estrella sa pagmumukha. Unang round pa lang ay makikita na ang lakas ng Pinoy fighter. Napabagsak pa nga nito ang Mexicano matapos matamaan ng isang right hook. Ngunit ang ruling ng third man in the ring ay nadulas lamang daw sa balat ng saging itong hometown fighter. Sino ba yung walang kumain ng saging na hindi marunong magtapon sa basurahan? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ay halos puro wild power shot ang binabato nitong si Sonsona na mahiyamo nagwawasiwas ng 2x2 na may pakong bakya sa dulo. Samantalang si Estrella naman ay panay lamang ang jab at tila maingat na nag-aabang ng pagkakataon upang makapagpatama ng isang malinis na counter punch na mahiyamo kuting na tamang abang sa tinapa ng kapitbahay. Bagamat heavy underdog itong si Sonsona sa laban, pinatunayan naman ito sa lahat na ang ginawa ng kampo ng Mexicano na pangmamaliit at pag-cherry pick sa Pinoy fighter ay isang napakalaking pagkakamali sapagkat ang inaakala nilang easy fight at patabang bulati lamang sa kartada ni Estrella na si Sonsona ay siya palang magbibigay bangungot at wawasak sa malinis na kartada nitong undefeated Mexican prospect na kumbaga sa pagkain, akala mo masarap na imbutido ang ulam, yun pala it's a prank lang na etyas ng kalabaw na hinulmang skinless.
Halos 11 segundo pa lang ang nakakalipas nang mag-umpisa ang ikalawang round ay sumapol ang isang napakalakas na looping right hook kay Estrella na mahiya mo na hampas ng pambomba ng puso ang pagmumukha nito. Gulat na gulat at tila hindi makapaniwala ang mga Mexicanong fans ni Estrella at napatayo pa nga ang mga ito sa kanilang inuupuan matapos bumagsak ang kanilang pambato. Sinubukan pa naman bumangon ni Estrella, ngunit sa kasamang palad ay agad din inihinto ng referee ang laban dahil sa tindi ng pinsalang natamo nito.